Happy Sabbath mga kapatid at happy 76th anniversary po sa ating iglesia. At isang kagalakan po mga kapatid na maging bahagi ng inyo pong pagdiriwang sa umagang ito. Ang inyo pong lingkod ay nagagalak na kayo pong lahat ay makasama. At of course, ako'y natutuwa din at nandito po ang aming pinagpipitagan, Brother Ronald Mercado. At nag-meet ulit kami sa tagal ng panahon. At ito pong ating team honoring the past. Of course, napanood po natin ang kasaysayan ng church. Pero yung ating pong pag-uusapan ngayon ay beyond the history of the church. Ang ating pong topic, justification by faith and the third angel's message. First time niyo po bang marinig ang topic na ganito? Na ang justification by faith ay may kinalaman sa third angel's message. Medyo matagal din po na ang topic na ito ay akin pong pinag-aralan at hanggang ngayon po ay akin pa rin pinag-aaralan at tinitiyak ko na yung mga reference na atin pong ginagamit ay galing po sa ating iglesia at hindi po sa ating sarili, mga kapatid. Okay? Kaya nga, actually, ito po talaga dapat ay series, mga kapatid. Pero walang pagkakataon. By the way, ano ho ba ang third angel's message? Ang third angel's message, alam po natin, iisang mensahe po yan from Revelation 14, verse 6, patuloy. Pero yung specific na third angel's message ay nag-uumpisa po yan sa verse 9, mga kapatid. Pero wag po tayong mako-confuse sapagkat ang mensaheng ito, bagamat hinati sa tatlo, ito po ay iisang mensahe. At ang conclusion po nito, mga kapatid, ay, ang sabi po dito sa talatang 12, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God in the faith of Jesus. Tayo po isang daling manalangin, mga kapatid. Ama naming banal, amin pong ipinagtatagubilin muli ang aming pag-aaral sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, hinihiling po namin ang inyong patnubay. Ang banal na Espiritu nawa ang inyong isugo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kung papansinin po ninyo, ang talatang ito ay paborito po ito ng mga Adventist. Correct? Subalit, kung minsan namamali tayo ng unawa. Bakit po tayo namamali ng unawa sa talatang ito? Kapag binabasa natin ang talatang ito, ang sabi doon sa Tagalog, narito ang pagtsatsaga ng mga banal. Tama? At ano po yung ginagawa ng mga banal? Sila ay nagsisitupad sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Kapag binaliktad mo ang meaning ng talata, anong mangyayari? Kapag binaliktad mo, sasabihin mo, para maging banal ka, sundin mo ang utos. Nakita po ninyo? Para tayo'y maging banal, dapat nating tuparin ang utos. Baliktad ho. Kaya po tayo sumusunod sa utos ay dahil banal tayo. Amen. Nakita niyo ang pagkakaiba? Sino hong sumusunod sa utos para maging banal? Di ba? Sino ho ang banal kaya sumusunod sa utos? Here is the patience of the saints. Dito pa lang mga kapatid, marami na po sa ating mga kapatiran ang may maling pagkaunawa sa talatang ito. Kaya nga sa umagang ito ay gusto kong itama yung ating kaisipan na hindi po tayo sumusunod sa utos para maging banal. Maliwanag po ba? Ang mga Seventh-day Adventists ay sumusunod sa utos dahil sila ay yun. Kapag naitanim sa ating isipan na kaya natin ginagawa ang lahat ng ating ginagawang ito dahil tayo ay banal, tapos na po ang pag-uusap. Pero kung nasa isip mo ngayon, kaya mo ginagawa, yung ginagawa mo ngayon ay gusto mong maging banal, abay kailangan po ninyong pakinggan ang ating pong pag-uusap ngayong umaga, mga kapatid. Ang sabi po ni Ellen White, serious question arose in the minds of some who heard the message of righteousness by faith. Narinig nyo na po ba yung righteousness by faith, mga kapatid? Sino na po ang nakarinig ng termino na righteousness by faith? Walang nagtataas ng kamay. Malaki ang problema ko nito. Mayroon na ho bang nakarinig ng righteousness by faith? Kahit yung termino lang. Okay. Naiintindihan nyo ho ba? Ano ho ang ibig sabihin ng righteousness? Kapag hindi ho natin nakuha yung tamang meaning ng righteousness, medyo makukonfuse na po tayo dyan. Okay? Of course, ang unang pumapasok sa ating isip, righteousness is right doing. Righteousness, pagsunod sa utos. Tama, no? Pero yun lang ho ba ang meaning ng righteousness? Kung iisang meaning ng righteousness ang alam natin, hindi ho ako magtataka na ang mga Seventh-day Adventists ay ganito.
kailangan po nating malaman yung mas malalim na kahulugan ng righteousness. Okay? Ano po sabi dito? Marami daw ho ang nagtanong nung ipangaral yung righteousness by faith. Kailan ipinangaral? 1888. Okay? Ano po nangyari? Ano daw ang relasyon? Tingnan po ninyo ha. Ano ang relasyon ng righteousness by faith saan? Sa third angel's message. Kung babasahin mo nga naman ang third angel's message, ang sabi doon sa verse 9, nandun yung anghel, yung pangatlo, at ang sinisigaw niya, ang sino mang tumatanggap ng tatak ng hayop sa kanyang noo, sa kanyang kamay, ay tatanggap din naman ng alak ng kagalitan ng Diyos. Yun po yun eh. Ay ano daw ang connection nito sa third angel's message, yung righteousness by faith? Di ba? O, tingnan po ninyo. Sabi ni Ellen White, several have written to me. Marami po ang sumulat sa kanya, inquiring if the message of justification by faith, bakit naging justification? Kanina, righteousness. Kaya masabi ko, marami talagang malilito eh. Kanina, righteousness by faith, Dok, bakit ngayon justification by faith na? Di ba? Oh, sabi diyan, several have written to me inquiring if the message of justification by faith is the third angel's message. At ang sagot ni Ellen White, it is the third angel's message in verity. Ang sagot ni Ellen White, yun daw bang justification by faith ay yun yung third angel's message? Ang sagot ni Ellen White, yan talaga yan. Ay paano magkukonek? Di ho ba? Kayo ho, kaya nyo bang i-connect? Yung righteousness by faith, justification by faith, tapos third angel's message, tatak ng hayop. Parang walang connector Jumper ang nangyayari. So pag-aaralan po natin mga kapatid. Sabi po dito ni Ellen White, tandaan po ninyo ayan ho, nagkakabali-baliktad po yan, justification, righteousness. Tingnan po ninyo. The point that has been urged upon my mind, sabi ni Ellen White, for years, sa maraming taon, is what? The imputed righteousness of Christ. Sabi niya, ako'y nagtataka, sabi niya, I have wondered that this matter was not the made subject of discourses in our churches throughout the land. Nagtataka ako, bakit hindi ito yung laman ng ating mga mensahe sa loob ng ating iglesia? When the matter has been kept so constantly urged upon me, talagang ito ay paulit-ulit sa kanyang isipan, and I have made it the subject of nearly every discourse and talk that I have given to the people. Ang sabi ni Ellen White, halos yung kanyang message sa kanyang ministry, laman ang imputed righteousness of Christ. Ang problema ngayon, pag tinanong mo mga Seventh-day Adventists, what is the imputed righteousness of Christ? Ay, hindi ho may papaliwanag ng basta-basta. Di ho ba? Ay bakit? Kasi nga, hindi ho natin laging naririnig. Kaya nga, nung mag-umpisa kaming magturo nito sa awa ng Panginoon, ay marami na kaagad ang umangal sa social media. Na ang turo ni Brother Gomer at ni Brother Johnson ay iba na. Ay bakit iba na? Ay iba na nga, kasi nga hindi nga nila naririnig palagi. Kaya iba na. Kasi nga iba yung nakasanayan nating marinig. Okay? So, ang problema, kaya tayo mga kapatid ay ganito, ay medyo hindi ho natin masyadong nakikita. Kaya nga maganda ito honoring the past. Kailangan po nating balikan palagi yung nakaraan. Ang sabi doon sa, nais kong basahin yung isang talata mga kapatid. Ano ho? Dito sa Revelation, sa 2. Sabi po dito, sa 2, ang talata ay 1. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo ang mga bagay na ito. Ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakad sa gitna ng 7 gintong ilawan. Verse 2, alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong paggawa at ang iyong pagtsatsaga, at hindi mo mapagtiisan ang masasamang tao, at sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y mga apostol, ngunit sila'y hindi. Hindi gayon. At natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Alam ko ring ikaw ay may pagtitiis at nagsikap ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ang gaganda, di ba? Pag ito ang sinabi ng ating Panginoon sa Del Gallego Church, abay, papalakpak ang mga tainga po natin. Tama?
Alam ko na ang Dilgaldigo Church ay masigla, lahat ng ministry meron, kumpleto lahat. Kaya lang, pagdating sa verse 4, ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Ano yun? Ano yung hindi gusto? Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Ano kaya itong unang pag-ibig na iniwan nitong mga ito, mga kapatid? Okay? Iniwan daw yung unang pag-ibig. So mamaya, sa ating conclusion, makikita po ninyo, ano itong unang pag-ibig na ito, na iniwan. At hanggang ngayon, mga kapatid, marami masigla sa loob ng church, may ministry, napakagaling magsermon, pero ang sabi ng Panginoon, mayroon akong laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Ano kaya yun? Di ba? At ang sabi niya, alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. So kailangan po ngayong umaga, mga kapatid, malaman po natin yung unang pag-ibig at ito ay ating balikan. Sapagkat kung hindi po natin ito magagawa, ang sabi ng ating Panginoon, ako'y paririyan, aalisin ko ang iyong ilawan. Napakahalaga ng mensahe nito. Ang sabi po rito, mga kapatid, since salvation is so directly connected with the reality of sin, the meaning of sin must be clarified. So the nature of salvation may be clearly apprehended. Pag hindi mo pala naunawaan ang kahulugan ng kasalanan, hindi rin natin lubusang mauunawaan ang kaligtasan. Kaya ngayon, pag tinanong mo, ligtas ka na ba? Medyo yung iba galit dyan sa tanong na yan. Sino ang sumusunod para maligtas? So, kailangan po nating maunawaan ang kasalanan. Ano ho ba ang kasalanan? Alam po natin, bibilisan ko na lang ito, mga kapatid. Isaiah 59 verse 2, ang kasalanan ang siyang nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Okay? Dahil sa kasalanan, ang sabi rito, tayo'y nangahiwalay at mga kaaway sa ating mga pag-iisip. Colosas 2:1-21. Efeso 2:3, tayo ay anak ng kagalitan. Katutubong anak tayo ng kagalitan. Yan po ay dahil sa kasalanan. Pero, kung mapapansin po ninyo, si Adan at si Eva, nung una silang magkasala, ang sabi ng Panginoon, Adan, nasaan ka? Ano sagot ni Adan? Ako'y nagtago. Bakit ka nagtago? Ay, ako'y hubad. Ha? Bakit ka hubad? Nakakain ka ba ng prutas? Ano sagot ni Adan? Kasi yung babae Tama ho ba? Tayo pag nakakagawa ng kasalanan, ano ho ang ating first reaction? Maghahanap ka ng masisisi. Tama? So, ibig sabihin, yung kasalanan para sa'yo is hindi ganun ka, ibig sabihin, hindi masyadong issue. Kasi maghahanap ka ng masisisi. Sabi sa ating handbook, mga kapatid, ito'y isa lang na ibinigay na kahulugan ng kasalanan. Sabi dito, sin is what? Broken relationship. Both a state and act, sin separates humans from God and brings about a rupture in basic relationship. Ibig sabihin, yung relasyon ng tao sa Diyos nasira. Sabi diyan, at dahil doon, yung mga bagay na dapat nating ma-enjoy, nawala. These relations include fellowship within the human community and right and joyful understanding of the role of self. Sin is a rupture and relationship in all its dimension. Tama ba? Dahil sa kasalanan, nag-aaway ang mag-asawa. Pag ang mag-asawa, kung ang asawa lalaki ay hindi naging tapat, sira ang relasyon. Dahil sa kasalanan, magkaaway ang magbiyanan, magkaaway ang mag-ina, magkaaway ang mag-ama, at yan ay dahil sa kasalanan. Ang sabi rito, sa ating pong, sabi ng isang Bible scholar po natin, si Dr. Norman Gali, sabi niya, so, the essence of sin is separation from God. Ibig sabihin, nahiwalay sa Diyos since it breaks the relationship with God. As soon as Adam and Eve sinned, they hid from God because sin had severed their ties with Him. Ito ang matindi. Take note of this, mga kapatid. Before the overt act of eating the fruit, ano daw? Bago pa kumain si Eva nung prutas, ano nangyari? Eve had broken her relationship with God. It was doubt, a broken relationship that led
to disobedience. So yung maliwanag dito mga kapatid, ang kasalanan po dito ay hindi lamang yung mismong akto nung siya'y kumain, kundi bago pa man, nung paniwalaan niya na si Satanas, mas pinaniwalaan niya si Satanas kaysa sa Diyos. Nasira na ang kanyang relasyon sa Diyos. Hindi ho ba masakit mga kapatid na mas maniniwala yung anak mo sa kapitbahay mo kaysa sa'yo? Kapag yung anak mo ay mas naniwala sa kapitbahay mo kaysa sa'yo, aywan ko lang kung anong mararamdaman mo. Sabi diyan, the predominant biblical view of the nature and essence of sin is that of personal estrangement from God. At such, it is relational at its course and rebellious. Tandaan niyo po yun. Rebellious. Pag sinabi pong rebellious, that is deliberately. Hindi ho rebellious yung ikaw ay nagkasala dahil sa iyong kahinaan. But rebellious ay yung talagang wala kang planong sumunod. Tandaan po natin yun mga kapatid. Okay? So, sin is more than just an outward act. It precedes the act. Okay? Sin is also about motive, the tendency to sin, and the broken relationship with God rooted in self-centeredness. As Erickson suggests, sin, capital letter po yan, is not merely wrong acts and thoughts, but sinfulness as well. An inherent inner disposition inclining us to wrong acts and thoughts. Thus, it is not simply that we are sinners because we sin because we are sinners. What are the implications of the fact that all are sinners at birth? Born separated from God. Meron ho bang ipinanganak na nanggaling sa lahi ni Adan na hindi separated from God? Wala po. Kaya nga, centered in self with the tendency to sin. At ito na, when we grasp the utter desperate condition of the race, we better appreciate how great is the gift of salvation. Hanggat hindi ho natin naiintindihan ng malalim ang ibig sabihin ng kasalanan, ay magiging katulad lamang tayo ni Adan at ni Eva pagkatapos nilang magkasala. Ang sabi ni Adan, yung babae kasi na ibinigay mo, na para bagang lumalabas ang Diyos pa ang may kasalanan kung bakit siya nagkasala dahil siya ang nagbigay ng babae sa kanya. At nung tanungin ng babae, ano naman sabi ng babae? Yung ahas kasi. Sino talagang may kasalanan? Abay, hindi si Eva, hindi rin si Adan. Parang kung babalikan mo, yung Diyos pa ngayon ang may kasalanan. Nung puntahan na yung ahas, walang maituro yung ahas, mga kapatid. Ang tanong ko sa inyo sa umagang ito, mga kapatid, nagsisi ba si Adan? Sige nga. Si Adan ho ba ay nagsisi? Ano sa tingin nyo? Yes or no? Nagsisi, tama? Question, ano ang dahilan? Bakit nagsisi si Adan? Kung ang pagsisisi ni Adan ay dahil ayaw niyang mapalayas sa Garden of Eden, marami hong ganun na pagsisisi. Nagsisisi kasi mapupurfit yung privilege. Correct? Ano kaya ang motivation ng pagsisisi ni Adan, mga kapatid? Alam nyo ba? Papakita po natin mamaya. Para makita po natin, ang sabi kasi dyan, when we grasp the utter desperate condition of the race, we better appreciate how great is the gift of salvation. Kaya marami po sa atin ngayon malamya sa pananampalataya. Bakit? Kasi hindi nila nauunawaan gaano kalaking pag-ibig ang ibinigay ng Diyos sa atin. Ito po ang masakit na katotohanan. Sino sa inyo rito ang pinakasalan lang dahil siya ay may mansyon? Ha? Sinagot niyo ba yung inyong mga asawa dahil mapera? Pwede rin, di ba? O, wag niyo yung itaas ang kamay niyo. Sigurado pagdating sa bahay, away na yan. Marami hong ganun, mga kapatid. Sinagot niya yung nanliligaw sa kanya kasi mayaman, Brother Richard. Pero ang talagang mahal niya, yung adik na kapitbahay nila. Tama? Gaano kaya kasakit na malaman mo na ganun ang kapalaran mo? Hindi ka naman sinagot dahil mahal ka niya. Gusto niya lang yung mansyon mo. Gusto niya lang yung hacienda mo, yung pera mo. Pero ang talagang mahal niya, yung adik na kapitbahay nila. Ha? Di ba? Pero pong maraming ganito sa pananampalataya. Nasa loob ng church dahil ang iniisip, pupunta ako sa langit. Pero wala siyang pakialam kay Kristo.
Hindi niya na-develop yung malalim na pag-ibig niya sa ating Panginoon. Ang iniisip niya lang sa kanyang paglilingkod, abay, pagdating ng panahon, pupunta ako sa langit. O, ito na. Sabi dito, by rebellion in apostasy, man forfeited the favor of God, not his right. For he could have no value except as it was invested in God's dear Son. Nung ang tao ay nahiwalay sa Diyos, nung nagrebelde si Adan at Eva, wala na ho tayong karapatan sa lahat ng pabor ng Diyos. This point must be understood. Sabi diyan, he forfeited those privileges which God in His mercy presented him as a free gift. The moment the workmanship of God refused obedience to the laws of God's kingdom, that moment he became disloyal to the government of God and made himself entirely unworthy of all the blessing wherewith God had favored him. Ano ho ang meron sa inyo ngayon na karapatan yung nasa inyo? Ha? Ano ho ang nasa inyo ngayon? Nakarapatan mo lang na nasa iyo yan. Pwedeng sabi mo, ay yung lupa ko kasi may titulo ako. Pero sabi po dito mga kapatid, this was the position of human race after man divorced himself from God by transgression. Then, alam nyo nung mabasa ko po ito mga kapatid, para akong binuhusan ng negative zero. Ano sabi? He was no longer entitled to a breath of air. Hindi ka na dapat, hindi na ako dapat humihinga ngayon. Wow! Pero, pag tinitingnan tayo ng Panginoon, punong-puno tayo ng kayabangan sa ating mga sarili. Di ba? A ray of sunshine or a particle of food. Bawat subo na galing sa plato papunta sa ating bibig, that was invested by the death of our Lord Jesus Christ. Wala po tayong karapatan sa isang butil ng kanin maliban na lamang sa awa at habag ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga, ang sabi po sa ating fundamental beliefs, nasa fundamental beliefs po natin ito eh. Paano na ibalik ang relationship na ito na nasira dahil sa kasalanan? Kaya nga, ang pagtatalo ngayon, meron ba akong bahagi sa kaligtasan? Ano ang aking magiging bahagi kung sakaling ako'y mapunta sa langit? Kung maging ang aking isang butil na kanin ay dahil sa Panginoon. The good news is that God was in Christ reconciling the world to Himself. His reconciliation restores the relationship between God and the human race. Nakita po ninyo? Yung nasirang relasyon, ano ho ang magagawa ng tao para maibalik ang nasirang relasyon ng tao sa Diyos? Nothing. Wala hong magagawa. Ito po yung ginawa ng ating Panginoon. To restore the broken relationship between man and God. The process of reconciliation has been associated with the term atonement. Alam nyo, habang pinag-aaralan ko ito, ang lalim ng ating theology, ng Seventh-day Adventist theology when it comes to salvation. Tingnan po ninyo. Ngayon ko lang naunawaan ito, Brother Richard, Brother Ronald, na yung palang word na atonement, matagal ko lang naririnig. Ano sabi dito? Fundamental beliefs. The English word atonement originally meant that is a state of being at one. Ang galing ano? Or in agreement. Yan palang ibig sabihin ng atonement. Accordingly, atonement denoted harmony of a relationship. Kaya pala yung Day of Atonement, anong ibig sabihin nun? Gustong ibalik ng Diyos yung ating relasyon sa Kanya. Nakita po ninyo mga kapatid. At one meant magiging isa. Magkakaroon ng agreement, ang dalawa ay magiging isa. Di ho ba? Sabi dyan eh. And sabi niya, when there had been estrangement, this harmony would be the result of a process of reconciliation. Understood in terms of its original meaning, atonement, sabi dyan, properly denotes a state of reconciliation that terminated a state of estrangement. Napakaganda mga kapatid. Kaya pala dito, nakaangkla yung ating sanctuary doctrine na ayaw tanggapin nung marami. Kaya nga, ang sabi rito, the result of Christ's saving ministry, number 1,
justification. Kita nyo? Magkakakonekta lang po yan. Righteousness, justification, atonement. Di ho ba? Reconciliation become effective only when forgiveness is accepted. Anong ibig sabihin nito? Hindi ho pala tayo pinapatawad ng Diyos, kundi tayo'y pinatawad na ng Diyos. Ang problema, ayaw nating tanggapin yung kanyang pagpapatawad. Nung siya pa'y pala'y mapako sa cross, tayo po ay kanya nang pinatawad. Ang problema, marami ho ang ayaw tumanggap ng kanyang pagpapatawad. They reject the offer of reconciliation. Amnesty po yan, mga kapatid. The prodigal son was reconciled with his father when he accepted his father's love and forgiveness. Those who accept, lahat ng tumanggap by faith, that God has reconciled the world to Himself in Christ and who submit to Him will receive from God the invaluable gift of justification with its immediate fruit of peace with God. Kaya pala mga kapatid, pag tinanggap natin ang pagpapatawad ng Diyos, may kapayapaan tayo sa Diyos na anumang oras dumating ang ating Panginoon, kasama niya tayo sa langit na bayan. Amen. Ay, yung iba hindi. Gusto may gagawin sila. Ayun ang gusto nila talaga. Okay? Sabi pa rito, ito na, tingnan po ninyo ha, kung anong koneksyon ng justification. Justification as a right relationship with God. Saan po yan? From our Handbook of Seventh-day Adventist Theology. In justification, doon daw sa justification, a person in a broken relationship to God comes into a right relationship with Him. So yung pong justification, hindi lamang siya forgiveness of sin. Ibinabalik niya yung relasyon mo sa Kanya. Correct? Amen? Kaya yung salvation is connected kung anong relasyon meron tayo sa Kanya. Tandaan po natin yan, mga kapatid. This would be better seen if the words justify and justification based upon the Latin Vulgate would assume a making just, justum, sabi dyan, has been translated rightify, rightification. All the terms begin with the stem dik in Greek, and therefore are best begun with the stem right in English. In this way, the interconnection between justification and righteousness is immediately evident. At least may naiintindihan po tayo na yung palang righteousness at yung palang justification, ano sabi? That the two are in fact synonymous. Kaya pala yung third angel's message, righteousness by faith, justification by faith. In fact, ang sabi po sa ating The Seventh-day Bible Dictionary, hindi po sa akin to ha, take note. Ano sabi dyan? Ano pong meaning ng righteousness? The state in which a right relationship exists between man and God. Kaya pala, pag sinabi mong righteousness by faith, tayo po ay may tamang relasyon sa Diyos, hindi po dahil sa ating napakagandang mga ginawa, kundi lamang sa nag-iisang ginawa ng ating Panginoon. Nasaan yung bahagi mo dyan ngayon? Kaya nga dito mga kapatid, sabi niya, justification as the divine act of acquittal of declaring a repentant sinner released from the guilt of sin and restored to the divine favor. Justification involves grace on the part of God and faith on the part of humanity. To justify means to pronounce or to declare a person to be right or just. And then, ito sabi ni Ellen White. Dito na ho tayo ngayon, mga kapatid. Ito na ang nangyayari sa ating church. Bakit? Hindi maintindihan. The danger has been presented to me again and again of entertaining as a people false idea of justification by faith. I have been shown for years that Satan would work in a special manner to confuse the mind on this point. Kaya po ngayon, marami talagang confused pag pinag-usapan na ito. Okay? Sabi niya, let the subject be made distinct and plain that it is not possible to effect anything in our standing before God or in the gift of God to us through creature merit. Should faith in works purchase the gift of salvation for anyone,
then the Creator is under the obligation to the creature. Here is a falsehood, sabi dyan. If any man can merit salvation by anything he may do, then he is in the same position as the Catholic to do penance for his sin. Salvation then is what? Partly of debt that may be earned as wages. The light given me of God places this important subject above any question in my mind. Justification is wholly of grace and not procured by any works that fallen man can do. The matter has been presented before me in clear lines that if the rich man, siguro dito ko na muna tatapusin to mga kapatid, although napakarami pa po ito. If the rich man, sino po ang pinakamayaman? Yung kayang mag-donate ng church. Kayang mag-donate ng church. O ano pa? Kayang ipagandahin ito, pa-airconan ito, para pag nag-church tayo, brother Chan, magandang-maganda na. Ang sabi dito, take note mga kapatid. The matter has been presented before me in clear lines, that if a rich man has money in possession, and he makes an offering of the same to the Lord, false ideas come in to spoil. Ano ibig sabihin ng spoil? Panis. Di ba, panis? Isipin mo, nag-donate ka ng church, nag-donate ka ng lote, nag-donate ko ng lahat. Milyon ang dinonate mo, tapos panis. Paano napapanis? Paano napapanis, mga kapatid? Lahat ng mabubuti mong ginagawa ngayon na paglilingkod sa Diyos, paano ito napapanis? Ano nakalagay? Napapanis sa ating kaisipan. Sabi rito, false ideas come in to spoil the offering by the thought that he has merited the favor of God. Akala natin, yung ating mga mabubuting ginagawa, mabait sa akin ang Diyos kasi hindi ho ba napakadaling pumasok sa isip ang ganitong isipan? Hindi ho ba, mga kapatid? At ito ang pumapanis sa lahat ng paglilingkod na ating ginagawa. Kung ating iniisip ngayon, mga kapatid, na kaya tayo maliligtas ay dahil napakabait na natin. Lahat ng paglilingkod na iniisip mo't napakaganda, panis sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? Ang tanging katanggap-tanggap sa ating Panginoon ay walang iba, kundi ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. At lahat ng ating mga ginagawa, yan ay dahilan sa kanyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. At kung tayo man ay makakarating sa langit, mga kapatid, tandaan po natin yung first love. What is the first love? Nung una nating makilala ang ating Panginoon, nung una nating ma-realize ang kanyang pag-ibig sa atin sa kabila ng lahat ng ating mga ginagawa, na-realize natin ang kanyang dakilang pag-ibig at tayo'y tumugon na punong-puno ng pagpupuri at pagpapasalamat. Pero habang tumatagal tayo sa pananampalataya, nag-uumpisa na tayong tingnan ang ating mga ginagawa sa ating sarili. At tinitingnan na natin yung mga ating ginagawa na yun ay magiging karapat-dapat na tayo sa Diyos. Nakalimutan na po natin yung ating unang pag-ibig sa ating Panginoon. Sabi po dito, justification by faith is placed beyond controversy. And all this controversy is ended as soon as the matter is settled that the merits of fallen man in his good works can never procure eternal life. Ang tanging dahilan, mga kapatid, this is the righteousness by faith. This is the justification by faith. This is the atonement. Ang tanging dahilan kung bakit tayo ay makakarating sa langit na bayan, dahil ang ating Panginoon ay nagsakripisyo at ang bawat isa sa atin ay tumugon sa kanyang sakripisyo at tumugon sa kanyang pag-ibig. This is the justification by faith. And the third, angel's message. Ito ang katangian ng mga banal na nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at hindi nila iniisip ang anumang bagay para sa kanilang sarili, kundi ang kanilang tinitingnan ay nag-iisang ginawa ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, our love arises in response to God's love. Nakita po ninyo? Yung napaka-sungit na isang dalaga na nililigawan ng isang binata
na nung unay walang pag-ibig, pero pagkatapos ipakita ng binata yung kanyang dakilang pag-ibig, natutunan nung dalagang mahalin din yung lalaki, hindi dahil sa kung anong meron siya, kundi dahil sa ipinakitang pag-ibig sa kanya. At ito ang dapat na manatili sa ating mga isipan. Purihin ng Diyos. Happy Sabbath.